Paano mag-calibrate ng nut? Ito yung isang paraan na ginagawa ko dito sa shop. Ang main idea kasi natin ay ang nut ay dapat halos kasing level lang nung mga frets o mas mataas ng kaunti. Bakit po pwede na ka-level lang talaga nung frets? Kasi habang pumupunta sa dulo yan, tumataas pa rin yan. Okay? So, kaya pagka nag-fret tayo dito, nakakapa natin dito, meron pang gap. Ang pagkakalibrate ng nut ay kinakailangan na i-consider yung relief nung neck natin. Pwede tayo mag-calibrate kahit wala pang strings. Pwede rin naman may strings na tapos doon natin siya i-calibrate. Pag hindi na-calibrate ang nut natin, mahirap yung playability. Lalo na dito sa mga lower frets. Okay, paano ang sistema na ginagawa ko? Pag wala pang string, ang ginagawa natin ay ini-straight natin ang neck. Gamit tayo ng ruler. Gagamit tayo ng isa pang straight edge o ruler ba, katulad nito halimbawa, o kaya pwede rin naman na gumamit ng blade. Pwedeng gumamit ng blade. Ganito yon. Na-straight na natin yung fretboard natin, yung neck natin. Ngayon, titingnan natin dito kung ito ay tumatama pa doon sa mga slot. Katulad nito, kita natin tumatama pa. Ibig sabihin, pagka yan ay nagkaroon ng string at may relief, mas mataas siya. Pwede natin na kaunting-kaunti na merong mataas na may ganyan. Pwede rin naman na talagang parang nag-level na tayo dito, yung pantay na pantay. So, ganun din yun eh. Etong nut ay 0 fret natin. So, kung dito, nagle-level tayo, rack, pwede nating iset siya na dito ay hindi rin nagra-rack. Pag nasobrahan ng pag-calibrate natin ng nut, ang mangyayari, kakalugyan, pababa na ganun. Gagamit tayo ng mga fret files. By the way, hindi lang nut height ang kinakalibrate, pati yung mga slot. Ibig sabihin, depende kasi yan kung anong gauge ng string ang gagamitin. Sabihin natin na ang string ay mga 942, 1046, and then yung iba ay mas mataba pa na string. Doon gagamitin yung mga nasa nut file nyo. Halimbawa, ito nakalagay dito, sabihin natin 1 to 4, pwede siya, 2 to 5, tapos 3 to 6. Ito ay may iba-iba na width. Base yan sa kung gaano kakapal yung strings natin o kung ano ang gauge na ginamit natin. Pwede rin naman na gumamit ng mga maninipis na scroll saw, lalo na dito sa mga maliliit na slot. So paano? Ulit, straight natin to. Pag na-straight natin, magde-decide tayo. Anong gusto natin? Parang ka-level lang talaga ng frets pagka nagganto tayo. So i-apply natin dito. O may kaunting mataas. Huwag lang ito ang mababa. It's either pantay o kaya meron tayong sobra na konti na kahit parang paper thin. Okay? So yon. Check natin sa mga straight na ganito. Halimbawa ito, kung gusto kong i-calibrate yan na pantay, ipapile natin konti lang, hindi aggressive, lalo na matalas yung file natin, and then i-check natin kung siya ay tumatagos na. So, katulad nito, hindi pa. Mararamdaman naman natin yan pagka mataas pa to, lalagitik yan eh. Yun o. Kaya baka hindi narinig. Yun, may konti. Yun. So, kung gusto natin na level nung frets, file pa tayo ng konti. Okay, be careful, lalo na ang material natin ay plastic. Kung mga bone, medyo matibay-tibay, matigas-tigas. So, yon, nakita natin sa calibration natin, para lang siyang fret din. Tingnan natin kung kakalog.
hindi siya kumakalog. So, ibig sabihin, nakalibrate na natin siya. Hindi siya magbabuzz. Kasi nga, pagka may string na siya, yung relief ay magsuserve as parang magkakaroon tayo ng gap dito pagka may relief na. So, yun ang proseso sa lahat. Halimbawa, ito, tingnan natin dito. Ito ba, i-calibrated na? Yes, ito. Ito. Ito, meron konti. Ito. Ika-calibrate pa rin. So, yun. Ganon ang pag-calibrate natin ng nut. Okay, sana may natutunan tayo dito sa topic natin. Alright, salamat po ng marami sa inyo.